175 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makakalipas sa alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo dito sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Siyempre, live po tayo dito sa ating studio sa Visayas Avenue at sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong pong araw ng linggo, ikapito po ng buwan ng Hulyo, July 7, 2024. Buwan na po tayo ng July at siyempre napakabilis ng panahon na tapos na ang first half ng 2024 at syempre inaanyayahan namin kayong subaybayan ang ating programa. Napakahalaga po ng ating talakayan ngayong hapon hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Syempre napapakinggan po tayo sa ating 738 kHz sa AM band na Radyo Pilipinas at syempre dito rin po sa ating For the Box channel 43 to 45 at sa Digibox din po tayo ay napapanood. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula po sa Presidential Broadcasting Service ang ating Director Bong Aportadera, ang ating Station Manager Sir Alan Alyanige at si Sir Ray Sampang at Sir Maki at sa technical side Orly Lopez at Joy Timidan. Okay? At sa ating namang Philippine Red Cross, syempre ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon at ang ating iba pang Board of Governors kasama ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ang ating mga Board of Directors at mga Chapter Administrators kasama ang mga 143 volunteers at Red Cross Youth. Okay? Ito po si Edison Enriquez. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon at syempre tayo ay solo flight ngayon at siguro baka mamaya masamahan tayo ni Governor Jay Halandoni dahil si Gov Cora po ay nasa isa lang pagtitipon at si Gov Jay naman ay nasa isang importanteng appointment pero siya po ay nagpa-abiso naman na baka siya po ay makasama natin ngayong hapong ito. Okay? At sabi ko nga po kanina, napakahalaga po ng ating talakayan ngayon dahil itong pag-uusapan natin, isa sa pinaka-importanting parte ng ating katawan. Okay? Yan po ay ang dugo. Ha? Kasi ngayon na July, bukod sa Disaster Resilient Month at Nutrition Month, tayo ay merong tinatawag na National Blood Donors Month. Okay? At ang ating topic ngayong hapong ito, ang kusang loob na pagdodonate ng dugo, Blood Donors Month episode. Hindi na natin patatagalin, makakasama natin via Zoom ang ating mga guests at nagbigay panahon sa ating programa. Unahin natin ang Donor Recruitment Head ng Philippine Red Cross National Blood Center sa National Headquarters. Walang iba, magandang hapon kay Mr. Hansel Centones. Magandang hapon, sir. Good afternoon, Edison, and sa mga nakikinig ng Kalinga Hatid sa Red Cross. Ayan, good afternoon po, sir. At syempre, sa ngalan po yan ng kanilang director na ang ating Assistant Secretary General for Program and Services, si Dr. Christy Monina Nalupta.
At syempre makakasama na natin ang Donor Recruitment Officer mula po sa Philippine Red Cross Capiz Chapter, si Ketch R. Misa. Magandang araw po sa lahat. Magandang araw po Sir Edison at saka sa nakikinig po ngayon sa Kalinya Hatid ng Red Cross. Magandang araw po. All the way from the province of Capiz. Ayan, ako. Sa Capiz, first time natin makasama ang mga taga Capiz Chapter. At syempre, makakasama rin natin ang kanilang Board of Director. Isa po siyang blood galloner. Mula rin po sa Philippine Red Cross Capiz Chapter, si Attorney Remia Puentes Bartolome. Magandang hapon po, Attorney. Yes, magandang hapon po sa iyo, Sir Edison. Tsaka kasama din po natin si Sir Hansel at tsaka kay Sir Ketch po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa, Kalinga Hatid ng Red Cross. Magandang hapon po. Ayan. Okay, at Sarah, i-share po natin ang ating programa ngayon sa Facebook Live. Tayo ay naka-live po sa Facebook Live. Dito, Kalinga Hatid. Makikita rin po yan sa Radyo Pilipinas Facebook page. Okay? At simulan na po natin ang ating talakayan. Unahin po natin ang si Sir Hansel. Kamusta ang ating blood program ngayon sa Philippine Red Cross ngayong taon, Sir Hansel? Technically, first would like to thank pala sa Philippine Red Cross ngayong taon, Sir Hansel. Edison for giving us the opportunity to celebrate the World Blood Donors Month. Currently, the blood program ng Philippine Red Cross ay nasa maayos naman na pamamalakad. So, ang stocks natin ng blood ay tuloy-tuloy naman with the help of our chapter, our volunteer blood donors, yung mga supporters ng blood program ng Philippine Red Cross. We are very, very thankful that they continue to participate and be loyal partner of the Philippine Red Cross. So, currently, marami po tayong natutulungan dahil po sa mga tulong ng mga volunteer blood donors natin na nagbibigay ng dugo. Marami po ang nasasagip na buhay, marami ang nadudugtungan ng mga memories ng mga pamilyang may kasamang nangangailangan ng dugo sa buong Pilipinas. So right now po maganda po ang takbo ng ating blood donation program sa Philippine Red Cross. Opo, Sir Hansel, so masasabi po natin na tayo ay nagbalik na sa yung post-pandemic na talaga nga naman ng panahon ng pandemic hirap tayo, medyo nagkaroon tayo ng konting kahirapan sa pagngalap ng kuha ng dugo, pero ngayon naka-recover na talaga tayo. Yes, tama Edison. Simula March 2020, simula nung nag-start yung pandemic hanggang mid last year, hirap talaga, lalo na sa National Capital Region, ang blood program since ang raming restrictions, ang maraming nag-defer doon sa mga exposures natin, especially sa COVID pandemic. So, bumaba talaga yung collection natin ng blood. But nonetheless, kahit po nung pandemic, everyday pa rin naghahanap kami ng efforts talaga to continue the supply ng blood natin, especially sa atin sa Philippine Red Cross. Ayan. Tapos, sir, ano ang ating tema ngayong Blood Donors Month? Ano ba yung ating tema ngayon na nating nais na ibigay sa publiko? Well, ang tema ng Philippine Red Cross ay naka-align po sa binigay ng World Health Organization. So currently po ang theme ayon sa World Health Organization ay 20 years of celebrating giving. Thank you blood donors, because this is the 20th year po na sineselebrate natin yung World Blood Donor Day na every June 14. So 20 years na po nating ginagamit yung campaign nito to ensure that may adequate and safe blood tayo para sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Opo, Sir Hansel. At ngayon, ilan ba ang kabuang blood facilities na dati sa Philippine Red Cross? Tapos doon sa kabuuan na yan, ilan ang nasa National Capital Region? Currently, the Philippine Red Cross has 108 blood service facilities nationwide. So, kahit ang chapter lang po natin ay 103, meron po tayong mga redundant na mga blood service facility from other provinces. So, currently 108 po tayo. So, sa mga
partners po natin at mga nangangailangan ng blood, sobrang accessible po ng Philippine Red Cross sa buong Pilipinas. So simula hanggang Tubigaraw hanggang Sulu, meron tayong mga blood service facilities dito. So madali po sila makakakuha ng blood whenever they need it po. Oo. Ngayon bang taon, Sir Hansel, ilan ba yung target natin na makolekta mula sa mga blood donors? Meron tayong target, tama? Yes. Sa buong Pilipinas, according sa WHO, 1% daw ng total population yung dapat mag-donate ng blood para magkaroon ng adequate and sustainable blood supply ang Pilipinas. So, for 2024, that's around 1,070,000. So, the Philippine Red Cross, hindi lang po 50% ang tina-target natin. We raised the bar po into 70% of the national blood requirement. So that's around 761,000. So kung makikita po kasi natin ang mga report natin sa Philippine Red Cross, we are supplying almost 50% of the national blood supply. So mataas po talaga yung demand sa atin sa Philippine Red Cross because of our humanitarian advocacy. So yan po, inaanyayahan po talaga natin na marami talaga magbigay ng dugo para po magkaroon tayo ng dire-diretsong supplies ng dugo para po sa mga nangangailangan. So again, currently around 760,000 po yung target natin for this year. And currently and up to date, around 40% pa lang yung nako-collect natin. So malayo-layo pa po ang bago natin mahit yung target, pero by the grace of God, sana po, ma-hit po natin sa Philippine Red Cross yung 760,000 na target natin for 2024. Oo, kasi hindi pa tayo nag-start kasi ng pasok July pa ang pasokan natin ng mga estudyante. Yun nga. Sana malaking epekto talaga yung mga changes sa curriculum, sa school years, kasi may mga universities, may mga schools na iba-iba talaga yung pasok nila. So na-adjust din yung pagkakandak natin ng blood donation drive sa mga colleges and universities. And sila yung mga isa sa mga sources natin ng blood collection talaga, yung mga students natin from the schools and universities. Oo. So, bali ganito, sir. Ganun doon sa target natin ngayong taon, ilan na yung nakaano na tayo, no? 40% na tayo. Around 40%. That's 296,000 madami. Yung nako-collect natin up to date until July 6 po. Yesterday. At syempre tayo ang nangunguna dahil sabi nga ni Chairman, tayo ang kauna-unahang blood bank dito sa buong Pilipinas, di ba? Yes, tama po, tama. Kaya we live po sa ating mantra talaga na dapat always first, always ready, always there tayo. Tapos doon naman dyan sa 40% natin na nakolekta ngayong taon, ilan naman yung nakabuuan na serbisyohan natin sa mga nangailangan ng dugo? Okay, so for 2024 up to date, for yesterday's report, we already served 132,100 patients. So among that 132,000, 264,565 units na po yung naibigay natin sa kanila. Kasi may mga instances talaga at mataas yung mga instances na nasa 2, 3, 4 na units ng bag ang nasiserve natin sa isang pasyente. That's why bloated talaga yung number into 264,000. Pero in 2023, we have collected 537,600 units at nakapag-serve tayo doon ng 539,000 patients nationwide. So, 263 patients pala, 263,000 patients, 579 patients nationwide with units served na 539,608. So, ganyan po kalaki yung mileage natin pagdating sa pagsiserve ng dugo sa mga nangangailangan nating mga ka-Filipino po. At saka syempre, Sir Hansel, napaka-easy lang ng access natin sa pagkuha ng dugo at sa mga nais kumuha ng dugo sa Red Cross. Sabi nga ni Chairman, di ba? Medyo meron tayo ngayong modernized na method na natin dinadala ang mga dugo sa mga ospital, di ba? Yan ang tama po. Actually, yan po ang tinatawag na natin na National Blood Center model, wherein we deliver directly yung blood units natin sa mga hospital para iwasan na rin ng mga relative na mahirapan pa na lumabas sa ospital, pumunta sa Red Cross at kumuha ng dugo, para readily available and accessible yung blood units natin sa mga hospital directly. Kasi 'di ba, yung mga pasyente ay mga
relatives ng patient natin pag nangangailangan ng blood, pumupunta pa sila sa Red Cross, lumalabas pa sila para kumuha ng blood. And as much as possible, may incurred talaga yun, expenses sa pagdating sa mga relative, may additional expenses with them. So gusto po natin na gawing accessible na po yung dugo sa kanila, hindi na po nila kailangan pumunta sa Red Cross para kumuha ng dugo. Dapat po readily available yung mga blood units na sa mga ospital natin. Oo. Ito Sir Hansel, medyo papasok tayo sa medyo technical term na pagtatanong, ha? Gaano kaligtas ang dugo sa Philippine Red Cross at saan dumadaan o pinoproseso ang dinonate na dugo bago makarating sa mga kailangan na pasyente? So, ito para at least malinaw sa mga nakikinig at sa mga nanonood sa ating programa. Opo. So, very, very safe po yung nakukuha yung dugo sa Philippine Red Cross. Kasi lahat po ng Red Cross Blood Service facilities are supervised by the Department of Health. Kasi kahit po may autonomy ang Philippine Red Cross para magpatakbo ng sarili nilang blood service facility, we still comply to the standard and guide po ng Department of Health. So monitored po tayo annually, check po nila yung quality ng blood na dispense natin, yung mga makina natin, yung mga reagents po natin, double check under the Quality Assurance Office po yan ng National Blood Services and double check po ng Department of Health. So wag po kayong matatakot na baka makapaglabas ng hindi okay na dugo or tainted na blood ang Philippine Red Cross, kasi very, very high po yung standards po ng ating blood service facility. We even send out samples at uma-attend po tayo sa international quality program po abroad para po ma-ensure na yung mga supply ng blood na siniserve natin is audited talaga with quality. So, kaya po sa mga taong nag-aalinlangan na kumuha ng blood sa Philippine Red Cross, huwag po kayo matakot kasi maintain po ang quality ng dugo na siniserve po natin sa buong Pilipinas. At saka, through the Philippine Red Cross. At saka Sir Hansel, sa lahat ng chapter natin, kasama ang ating ang national headquarters natin, pag pumunta po kayo sa mga blood center namin, napakalinis talaga, gusto ko, grabe. Tama po, malamig tama. At komportable kayo. Makikita nyo yung bawat facility namin na ganun kalinis, ganun yung mga tao namin sa National Blood Center. Yes po, tama yun. Kasi we must maintain po yung cleanliness talaga ng aming blood service facility. Kasi we consider yung mga laboratories natin as clean area. So as much as possible, minimize talaga yung dumi, yung tao na pumapasok, very controlled po. Kaya we take pride talaga doon sa quality ng blood na siniserve natin sa Philippine Red Cross. Kasi we assure everyone that it is properly maintained by medical professionals po natin. Ayan, Sir Hansel. Sir Hansel, babalikan kita at pupuntahan ko lang pong si Attorney Remia Puentes, ang Bartolome, ang Board of Director at isang blood gunner sa Philippine Red Cross Capiz Chapter. Attorney, gano'n na po kayo katagal na kailan kayo nagsimula na maging isang blood donor volunteer? Okay. So ulit po, magandang hapon po sa ating lahat. Actually po ay kung maalala ko po ng tama, I started donating blood since 2007. Kaya lang po syempre sa database po ng alam mo yun, mangilan-ngilan lang. But I really actively donated blood 2021. Nasa record po yan namin dito sa Capiz Red Cross. So 2021 po, every 3 months po, we made sure na sana makapag-donate tayo ng dugo at healthy tayo para po makapag-donate tayo ng dugo. Pero ang bilis kung 2021, blood gunner ka kaagad, attorney. Baka nakakailan po ba kayo sa isang taon? Every 3 months. So that's 4 times a year. Wow, talagang ano po yung nag-udyok sa inyo na parang maging isang volunteer blood donor? Ano ba yung nagtulak sa inyo na parang voluntary yung kusang loob nyo pong ibigay ito at makapagligtas ng buhay? Actually, nakakatuwa nga po yung kwento ng the reason why na-impose ko po sa sarili ko pang pag-donate ng blood. Kasi po, it was really Senator Dick Gordon that time, no?
nagbukas ng aking puso kung bakit kailangan ko mag-donate ng blood. At the same time, I was inspired by another lawyer, a good friend of mine. Pero noong 2007 po kasi, meron po kami isang friend na judge na nangailangan ng dugo. So, doon nag-initiate, kailangan namin mag-donate ng dugo. But since kulang po yung supply ng dugo, kailangan namin maghanap ng ibang dugo from Iloilo Red Cross. And I was referred to a friend of my friend na hindi ko naalaman na in-inform pala si Secretary Dick Gordon. And it was him who personally called me up, informing me na meron pong available na dugo sa Manila para po pwedeng gamitin ng patient namin na dinala po sa Manila. So parang since then, parang naisip ko po talaga na kailangan po talagang meron tayong more blood sa blood bank natin para po kung merong nangangailangan ng dugo, po pwede pong gamitin ng ating kapwa. Ano po yung sa every time po kayo na nagdo-donate ng dugo tapos ito po ay syempre kusang loob yung binibigay sa atin sa Philippine Red Cross. Ano po yung pakiramdam sa tuwing ikaw yung nagdo-donate tapos sa tuwing malalaman mo dito pala napunta yung dugo ko or parang eto nakapagligtas ako ng buhay. Ano po yung nanaramdaman niyo, pakiramdam niyo po nun, ma'am? Actually, totoo, hindi naman natin alam kung sino yung gagamit ng dugo natin, di ba? Especially pag na-donate na natin. Pero yung feeling mo na every time na nakapagbigay ka ng dugo na merong maisisave na buhay yung dugo na binigay mo. Yung parang hindi mo man alam, hindi mo man kilala, hindi mo man iniisip kung talagang makakatulong ba ito or hindi. But the fact na meron kang matutulungan. And it could be your relative, your friend, your, mga taong close sa'yo. Iba po yung feeling na you were able to pay it forward na parang hindi man magamit, hindi mo man ginagamit, pero eventually, pag ikaw yung nangangailangan ng dugo, alam mong meron ding magbibigay sa'yo ng dugo because may nabigyan ka. So masarap po sa feeling, yung parang alam mong nakakatulong ka sa kapwa. Opo. At, na walang kapalit. Opo. Attorney, at tanungin ko lang din po itong si Sir Ketch Armisa, ang Donor Recruitment Officer ng PRC Capiz Chapter. Sir Ketch, sa inyo dyan sa Capiz, ganong target nyo ba dyan ng blood donation? Kamusta naman? Na-achieve naman ba? Yes po, Sir Edison. Actually, we were very fortunate because yung province of Capiz, hindi naman ganun kalaki yung probinsya namin, no? Pero since 2015, we were able to consistently reach yung aming annual target. So dalawang targets po yung binabasihan namin. Una is yung 1% ng aming total population, which is currently nasa around 800,000. So yung 1% po namin is nasa 7 to 8,000 annually. Pero yung target namin na based doon sa Philippine Red Cross natin, which is our goal nationwide na 70%, yung target po namin sa ngayon, this 2024 is nasa 40,000. So dito po sa province, we take pride also na yung 17 local government units namin is also nare-reach din yung mga 1% target nila every year since 2015. So in fact in 2023 we were able to collect a total of 13,502 blood units out of 8,179 na target namin based sa total population ng buong province. So since 2015 po, yun po yung palaging na-achieve namin. And dahil na rin po siguro doon sa mga support na natatanggap namin from different agencies, local or national agencies, doon sa aming mga blood program coordinators, sa mga members ng board of directors namin at saka sa mga other partners and stakeholders. Okay. Sir Ketch, dyan sa inyo sa Capiz, sino ba yung mga lagi nyong katuwang sa blood donation, mga ahensya? At syempre, ito ay bigyan nyo rin siyempre ng mention at pasasalamat siyempre kung lagi nyo silang kasama sa blood donation. At kailan ba yung huli nyong mass blood donation at mga upcoming nyo na blood donation dyan sa Capiz? Well, una po Sir Edison, no, more than 70% ng amin blood source came from the local government unit. So that composed of municipalities, barangays. More than 70% po nun, yun po yung pinakamalaking bulto na nagagaling para po sa blood supply namin. And then may mga other partners pa po kami such as yung mga national agencies po natin, the DILG, the DSWD, the Department of Health, kasama na po yun yung mga BFP po natin, PNP, the Philippine Army, Philippine Coast Guard,
We also have yung mga local agencies po natin such as yung mga DRMOs po natin. And then we also have partnership with the Philippine Information Agency, yung mga city and provincial health offices po natin, including na po yung mga SK Federations, yung Provincial Councilors League po natin. Yun po yung mga kadalasan pong partner natin dito po sa province. And also maliban po nun, we also have partners from the hospitals kasi po yung mga hospitals po natin are also conducting their own blood donation activities every year po noon. So dito po sa province, we have currently we have 10 level 1 hospitals. So yung 10 po noon, meron po silang established na well-functioning blood stations. So katulad po sinabi kanina ni Sir Hansel, nagde-deliver po tayo ng mga or nag-station po tayo ng mga blood units sa every hospitals para po maiwasan na lumabas pa yung pumilya ng pasyente para mag-travel po ng blood center and then kumuha pa ng dugo. So doon po sa 10 na yung na blood stations, we were able to maintain na to ensure na immediate po yung pag-cater po natin if ever na may mga blood request po sa mga pasyente. And then other that po is isa pa rin malaking partner namin is yung mga academe. So 30 to 40% po ng mga blood donors namin are Red Cross Youth members or yung mga students po natin ranges from 16 as well as 16 years old to 25 years old. And then other that, we have professional groups, religious groups, such as yung ating PMA, we have the PNA, Philippine Nurses Association, we have also the PAMET, and then the Philippine Dental Association, we also have the United Architects of the Philippines. Marami po sila, hindi ko na po ma-mention isa-isa. And then other than po is yung most especially po yung ating media. So malaki po yung naitutulong ng aming mga local radio stations dito, especially with regards to information dissemination. And also kapag nagbumaba down to critical level yung ating blood supply, isang advisory lang or isang message mo lang sa kanila, nag-support po sila through information dissemination doon. Pero hindi umaabot sa ganun, sir, di ba? Okay. At syempre, nasabi mo na mga government agencies ang mostly nakatuwang natin. So, ibig sabihin, napakalakas at napaka-strong ng relationship nyo dyan sa government agencies nyo, including the LGU. At na-mention mo nga yung PIA. Ang PIA kasama nitong ating himpilang ng Radyo Pilipinas na bilang kasama ng Presidential Communication Office. At syempre, gaano ka-frequent yung mga blood donation, yung PIA? Every year ba sila? Well, yes po Sir Edison, every year. Actually si PIA po, prior to 2014, isa po sila sa matatawag nating pioneer partners before naging successful yung aming blood program. So sabi ko nga kanina 2015 doon nag-start na na-able namin to reach our 1% target or yung aming annual target. Pero prior po noon, isa na po si PIA sa sumusuporta po sa ating blood program. So every year, once, twice na large scale mobile blood donation yung ino-organisa po nila. So meaning po noon, hindi po bababa sa 150 blood donors yung collect po namin sa blood donation activity na ino-organize ni PIA. Kasi with the PIA, hindi naman po ganun karami yung mga empleyado po nila dito. However, they were able to invite other partners such as yung mga national agencies, yung mga students po namin from every campuses, ini-invite po nila nun and ginagather po nila sa isang venue. So usually every month of March, sunod-sunod po yun, every year nag-organize po sila ng kanilang blood donation activity. And in fact, yung former InfoSend manager po nila, which is currently the regional director of Philippine Information Agency Mimaropa region, is also currently one of the members of our board of directors. So malaki po yung support na binibigay sa amin ng PIA. Oo. Okay, Sir Hansel, Sir Ketch at sa Attorney Rimia, tayo po ay magbibigay lang sa maikling commercial break at sa pagbabalik meron po tayong ipapalabas ulit na isang napakagandang video na ngayon natataon po ang Blood Donors Month. Tayo ay magbabalik sa ilang mga paalala. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman,
kaalaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang makahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman. Bibigay ko namin sa inyo mga good news sa maghatid sa inyo ng mga good vibes. Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out. Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala. Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 7:38 AM. To honor the memory of John Oranga, a young man who suffered from cancer, the John Cedric Oranga Samaritan Fund of the Philippine Red Cross was established through the generous support of the Oranga family. When John was battling the disease, he was in a hospital when he met PRC Chairman and CEO Dick Gordon, who promised him blood support for his treatment. John lost his battle, but his story continues to make an impact in the lives of many. I am Miss Catherine Saavedra Tan. I am a mother of a 20-year-old who has acute myeloid leukemia. Her name is Kaizel Winnet Tan. She is a first-year nursing college student at Western Mindanao State University. She was diagnosed last October 2023. We only knew her illness last October, but during July, she already started to have cough. She was able to experience on and off fever. I noticed biglang bumaba yung timbang niya. We did not even think na these are already symptoms. Makikita mo talaga yung malaking difference. When the hematology saw her lab test, may nakita silang parang leukemia blast. She was asked to have a procedure wherein we have to do the bone marrow aspirate. At doon nalaman na may 30% na pala siya na blast of leukemia. I always pray that there could be miracle in saving my daughter's life, because knowing acute myeloid leukemia, there is no cure. I already surrender everything to him, but all I'm asking is one day there could be a miracle that she will still be with us. The Blood Samaritan program, spearheaded by the PRC National Blood Services, aims to support indigent patients in need of blood transfusion by covering their blood processing fees. To date, the John Cedric Oranga Blood Samaritan Fund alone has supported over 100 patients. To all the staff of Philippine Red Cross, thank you so much for your continued support to the families who are in need of blood. To Secretary Dr. Gwen, Ma'am, thank you so much. I knew you because of my friend also, Eleanor Mariano. She was the one who helped me coordinate with Ma'am Gwen. And to the initiative of former Senator Gordon, thank you so much, sir, for this initiative, because with this program, you were able to help so many families be able to acquire blood without shelling out the only money that they have
To the Oranga family, thank you so much for all your help, to the support that you give to the families who are in need, for the donations that you were able to share. Without your help, maybe we cannot continue in saving our family members. Sa pagkawala ni Jen Oranga, sana nagawa niyong tulong sa mga tao, parang hindi pa rin siya nawala. Isa pong handog po yan ng ating Philippine Red Cross Communication Department para po yan doon sa ating Blood Samaritan program sa Philippine Red Cross. At speaking of that, nagbabalik na tayo sa ating programa. Balikan natin ito sila Sir Hansel, si Sir Ketch at Attorney Remia. Sir Hansel, ito yung ating nice na sunod na itanong, yung itong Blood Samaritan program ng Philippine Red Cross. Para ba saan itong programang ito at paano ito isinasagawa, Sir Hansel? Yes, so the Blood Samaritan program is a fund drive initiative of the Philippine Red Cross spearheaded by Chairman Goredon back then. Ang mga beneficiary po nito is yung mga indigent at charity patients who cannot actually afford for the blood processing fee. Kasi sa mga magtatanong po, every time you get blood sa Philippine Red Cross, sa mga hospitals, sa mga freestanding blood service facility, you get to pay talaga the blood processing fee kasi mandated yan by law, by under the Republic Act 7719 at yung blood processing po, ang blood processing fee po is approved by the Department of Health through the Admin Order 2015-0045. So yung blood processing fee po kasi is just enough to recover the expenses incurred to ensure that yung blood na bibigay po namin sa Philippine Red Cross will be safe for transfusion. And as we all know, mahal po yung pagpapatakbo ng blood service facility. Mahal po yung binabayad sa blood bags, sa mga reagents, sa medical professionals. Kaya po kailangan po natin to i-recover through collection ng blood processing fee. Yes. Unfortunately, hindi po lahat ng tao hindi kayang magbayad ng blood processing fee, especially our indigent or charity patients. That's why the Philippine Red Cross have this Blood Samaritan program wherein we encourage individuals and institutions donate money para po ma-recover natin yung mga binibigay natin discounts, yung magpapawaive natin ng blood processing fee sa mga nangangailangan. So basically, this will help a lot po sa ating mga indigent patients nationwide. So in 2023, more than 200,000 patients yung natulungan natin na indigent and charity patients through this Blood Samaritan program. Kaya yun po, hindi lang po blood donation, pati Blood Samaritan donation po. We encourage everyone to engage. Ayun. Alam mo, Sir Hansel, dapat matalakay din natin ngayon. Paano ba tayo sa mga nais mag-donate ng dugo? Ano ba yung mga kwalifikasyon at yung mga dapat nilang gawin bago sila mag-donate? Isa-isay na nga natin, Sir Hansel. Yes po. Sa mga clients natin, potential donors natin who would want to become a blood donor, ang unang-unang criteria talaga is you must be generally in good health condition. Kasi you cannot donate blood po kung may nararamdaman kayong sakit, may chronic diseases kayo, masakit ang ulo nyo, inuubo, sinisipon. So, ang blood donation po is a stressful activity and we do not want to exacerbate naman yung current condition nyo by doing blood donation. So, ang unang-unang requirement po is dapat in good health condition nyo, okay yung pakiramdam nyo. So, dapat po walang kahit na anong sakit, at least 5 hours po na sleep. Dapat po meron po kayong healthy lifestyle, basically yun, dapat okay yung pakiramdam nyo on the day of blood donation. Throughout the process naman po, may blood service staff kami to assess you po and assist you kung makakapag-donate po kayo ng dugo. Okay. Tama, Sir Hansel, pag halimbawa, yan yung mga walk-in natin na mga blood donors. So, paano naman yung mga nagsasagawa ng mass blood donation, yung mga companies natin? Ano ba yung dapat na dami ng blood donors na nag-pledge? Para kasi, di ba, meron tayong cost fee din dyan pag tayo dumadayo o pumupunta sa lugar nila, di ba? Yes, tama. Sa mga institutions naman po, mga groups, mga fraternities and sororities,
who would want to conduct a blood drive po sa kanilang area, pwede po kaming magbigay na, pwede po kami pumunta sa inyong mga area by conducting a mobile blood donation drive. So at least po sana may around 50 willing participants po kayo na pwedeng mag-donate ng blood. So kung may 50 na po kayo, pwede tayo mag-set up ng date. Pupuntahan po namin kayo sa inyong area para mas maging accessible po yung blood donation po sa inyo. Ayan. At balikan ko lang dito si Sir Ketch. Sir Ketch, sa inyo dyan sa atin, siyempre sa Red Cross, paano ba nakakakuha ng dugo sa atin sa Red Cross? Well, actually, sir, dito po sa amin sa province, yun po, yung katulad po sinabi ko kanina, we have blood stations na po sa mga hospitals, especially those level 1 hospitals. So, if ever the patient admitted doon sa certain hospital na yon, kapag nangailangan, especially whole blood, packed red cell, they can go to the blood station located po sa kanilang laboratory department for every hospital. Kasi po yung mga blood stations po doon, every weekly po sila na nag-request sa amin for blood shipment or replenishment po ng kanilang blood supply. So currently, kapag mayroong blood request for a certain patient, immediately po nun, nakikita na po nila. Hindi na po kailangan lumabas pa ng hospital, mag-travel pa ng ilang minuto papuntang blood center para kumuha ng blood na nire-request nila. Paano pag halimbawa, mag-walk-in sila dyan sa inyong blood station or dyan sa inyong chapter, paano po yung gagawin nila? Ano yung kailangan nilang gawin? Ano yung mga dapat nilang dala? Sa amin po currently, kapag walk-in dito po sa blood center, they can do that by appointment or they can just do walk-in from around 8 a.m. to 4 p.m. Daily po nun kasi meron naman po tayong standby staff or personnel na pwedeng mag-cater po sa kanila. Pero currently po, we're using by appointment system kasi almost every day po kasi sir, meron po kaming schedule na mobile blood donation. So almost every day lumalabas po sa field yung team po natin, including na po yung ating medical doctor. So pag mayroon nag-walk-in na hindi through appointment, minsan wala tayong doctor in standby. So ginagawa po namin noon is tumatawag pa kami sa aming on-call na volunteer doctor. Pero kapag schedule sila through appointment, immediately po nakikita po natin sila dito sa in-center. Kaso nga lang po, years na po yung nakakalipas, medyo maliit po yung ating collection by walk-in. So annually, parang nasa around 150 to 250. Sometimes hindi pa nga umaabot. Kasi majority po ng collection namin sa ngayon is nanggagaling talaga sa mobile blood donation. So from field po talaga or from communities yung blood source po namin. Sir Hansel, sa atin sa National Headquarters, paano pag halimbawa may gustong kumuha ng dugo? Ano yung mga dapat dalhin? Ano yung dapat nilang gawin? Yes po. Kapag nangangailangan po ng blood, kumuha lang po kayo ng blood request form from the hospital. So ini-issue po yan ng hospital blood bank or ng nurses station. Then you can go to the nearest Red Cross chapter sa inyo, or kung gusto niyo pong maka-assure, tawag muna po kayo sa hotline ng Red Cross, which is 1168 or 143 para mo makapag-reserve kayo ng blood. So once available yung blood po, please inform the blood bank hospital na may makukuha kayo ng Red Cross para mabigyan po kayo nila ng container or lalagyanan ng dugo para magamit po ninyo. Then you pick it up po kung saan po naka-reserve ng blood at dadalhin nyo po yun pabalik sa mga hospital. So kung wala naman po mapahiram ang mga hospital ng mga styro boxes, the Philippine Red Cross naman po has blood bags na good for travel for around 1 hour. So kung malapit po, uubra po yun, magagamit po ninyo. Pero ang pinaka-importante is dapat inform yung mga blood bank hospitals po ninyo na may marireceive kayo na blood from the Philippine Red Cross. Yun lang po. So ang ating mga blood service facilities, usually we are 24/7. So pwede po kayong kumuha ng blood especially sa National Blood Center Manila and Tower. Anytime po pwede po kayong kumuha ng blood. With or without the donor's card po, pwede pong kumuha ng blood. Ang sinasabi po lagi ng ating chairman na everyone, no one should be turned away every time you get blood from the Red Cross. So very much open po ang Philippine Red Cross sa mga clients na kukuha po ng dugo. Yun ang maganda doon talaga, Sir Hansel. At balikan ko lang din itong ating blood donor volunteer, ang ating attorney Remia.
Ma'am, ang tanong po lagi dito ni Gob Cora, kayo daw po, ano po yung learning experience nyo as siyempre sa Philippine Red Cross? Ano po yung mga natutunan nyo? Ano po yung mga challenge na encounter nyo dito sa Red Cross? Si Attorney, nandiyan pa. Attorney Remia? Yeah, I'm here po. Sorry. Opo. Minsan po kasi mali po, may mga iba po yung iniisip ng tao lagi na pag kumukuha ng dugo sa Red Cross, binibili nila. Yun po yung minsan nagiging problema because they were thinking that they're buying the blood na kinukuha nila. Hindi nila alam na yung problema, ay yung pera po na binibigay nila, as mentioned earlier po, ay ginagamit po for processing. Hindi po yung dugo ang binabayaran natin. Tama. Yun po yung lagi yung challenge. Kaya minsan po, nagiging negative po yung image ng Red Cross because of this minimal amount na china-charge natin sa ating mga clients. Because they think na yun ay para sa dugo. Hindi nila alam yun po yung para sa processing fee. Kaya nga po ini-encourage natin po yung lahat na kaya po nating magbigay ng dugo ng libre kasi libre din po nating ibinibigay to sa ating kapwa. At ang sarap po ng pakiramdam na nakakatulong tayo sa kapwa ng, alam mo yun, na walang hinihinging kapalit, na wala kang inaantay na kapalit. Pero iba po yung dating noon sa atin. Challenge din po sa atin minsan kasi syempre hindi everyday po nasa maganda po yung ating pangangatawan. Kaya minsan nade-deny tayo for donating bloods. But just the same, nasa sa atin din po yun. It's one way of making sure na healthy tayo para makapag-donate din tayo ng dugo sa ating kapwa. Sabi nga ni Chairman dyan, Attorney, kusang loob, malasakit, at kapwa-tao. Dito naman, Attorney, naman po tanongin ko, si Sir Hansel, pinapatanong dito ni Gob Cora lagi. Ikaw, Sir, ano daw ba yung mga challenges nyo sa paghahagilap bilang ng mga blood donor at ano yung mga naging learning experience mo daw po dito sa Red Cross? Ilang taon ka na ba sa Red Cross, Sir? Currently, more than 13 years in the blood services po ng Philippine Red Cross. So, marami pong learnings in the blood sa blood services. Tulad po na sinabi ni Attorney, marami pong mga maling notions pagdating doon sa blood processing fee. That's why it's an uphill battle po for us sa mga blood services staff na ipaliwanag every time na may kumukuha ng blood, na every time na may nag-donate ng blood, that blood is always free. Dahil nanggagaling nga po ito sa volunteer blood donor. But for us to ensure na yung blood is safe for transfusion, they have to pay for the blood processing fee. Para lang din po yung tubig. Di ba po pag nauuhaw tayo, hindi naman natin iinumin yung tubig na nakikita natin sa kalsada. Kailangan yan i-process para maging potable. So same po sa blood, available yung blood everywhere. Marami pong willing donors, but not every blood unit will be safe for transfusion. That's why meron po tayong process na pinagdadaanan. So again, it's an uphill battle for us to explain this everything to the blood donors, to the recipients ng mga blood, but it's our humanitarian challenge talaga to ensure that this advocacy will push through throughout time. So yun po, it's one of the learnings, and also being with the Red Cross is not totally a job. It's more of an advocacy. Yes. Kasi it's not an 8 to 5 job. Ibang-iba po yung setup natin sa Philippine Red Cross. We're in sa other abding corporation from 8 to 5. After 5:01 you cannot communicate, but as a Philippine Red Cross, we are very, very much committed sa pag-help. Especially sa blood program we're in. May mga nangangailangan ng dugo ng wee hours that we have to answer kasi yun yung mga life and death situation. So, ayun, maraming learning sa Philippine Red Cross and sa humbling experience po being with the Philippine Red Cross. At tayo syempre tayo sa Red Cross, hindi tayo nagsasawa na paulit-ulit nating sabihin yung tungkol diyan sa processing fee, yung libre talaga ang dugo. Hindi tayo nagsasawa diyan kasi minsan 13 years ka na. Ako kagaya mo rin, 13 years na, pero may mga tao pa rin na hindi pa rin nila alam yan, pero nasasabi natin sa kanila na ganito yan, ganito yon, at hindi tayo tumitigil dyan. Tama. Sir Ketch na ba? Sir Ketch, ano naman yung learning experience mo daw, sabi ni Gob Cora, at gaano ka nakatagal sa Red Cross? Ano yung naging challenges mo
Yes, ako po Sir Edison, nagsimula pa ako sa Philippine Red Cross as a volunteer nurse way back 2011, right after I take my board examination for nurses. 13 years ka. So, yeah, more than 13 years na din po. 13 tayo lahat. So, yun. So, nagsimula po ako sa blood services. So, I trained as a phlebotomist and then years after, I trained also as a donor recruitment officer. So, 2014, pag hindi pa ako nagkakamali, 2014, nag-start ako sa DRO. So, yung unang challenge po doon sa pagiging DRO is I actually accepted the position kasi nung time na yun, hindi ko pa alam kung ano kalaki yung responsibility bilang isang DRO. So lately nalaman ko na parang bread and butter pala siya ng blood services, and then ikaw yung mag-i-ensure na 24/7 kailangan merong enough na supply ng blood sa inyong blood center, and knowing the fact that the Philippine Red Cross Capiz Blood Center is the only blood service facility dito sa province of Capiz. So we are catering patients from the whole province of Capiz, patients from the northern portion of Iloilo, and some patients from the province of Aklan. So ganun kahirap na kailangan mong i-maintain na 24/7 may maibibigay ka sa pasyente mo. And also dito sa amin sa ngayon sa province, we were fortunate because yung mga blood program coordinators namin, including the media, alam na nila kung paano mag-explain, especially sa mga issues and concerns na nire-raise ng bawat tao. So, katulad niya na sinabi kanina ni Sir Hansel at saka ni Director Rinya, hindi mawala-wala yung issue with regards sa blood processing fees. However, meron tayong mga ginawang hakbang para ma-mitigate yun or para ma-lessen yung burden na yun. So we have the Blood Samaritan program. So currently sa amin, we were happy that more than nasa 6 or 7 local government units na yung nagsusupport ng ating Blood Samaritan program. And they were able to give at least 100,000 para po sa kanilang mga indigent patients or those persons belong to the marginalized sector. Hindi lang po indigent patients yung kaya nilang i-cater under the Blood Samaritan. So, sa pamamagitan nun, medyo nababawasan yung mga issues or mga reklamo pagdating sa blood processing fees. And kapag meron din mga times na kapag bumababa down to critical level yung aming blood supply, alam na agad ng aming mga coordinators, ng aming mga municipal BDROs or blood donor recruitment officers kung anong gagawin. So, immediately nag-i-information disseminate na sila, nagdo-donor recall or nagtitrace sa kanilang blood donor database para alam na nila na on the day ng blood donation activity, marami silang magagather na donor. And then, on my part as a DRO, siguro yung pinakamahirap is 24/7, you have to make yourself available. So, kahit natutulog ka, alam mo na merong pumapasok na mga inquiries, merong pumapasok na mga concerns na kailangan mong sagutin immediately. So, yun yung isang parang rule ko for myself as a DRO na dapat immediately kailangan mo siyang makita whatever maliit man yan or malaking concern galing from your partner or from a certain blood donor, kailangan mo talaga siyang immediately ma-address. Kasi kapag tumagal na hindi mo siya na-address, mas lalaki yung problema. And then doon tayo nagkakaroon ng mga grapevine issues na pwedeng kumalat sa isang community. And yung resulta nun, maaring bumaba yung turnout or yung mga blood donors na nagdo-donate every MBD doon sa kanilang lugar. So, yun yung parang isang mahirap na responsibility as a DRO, kasi para kang call center or customer service na 24/7 kailangan available ka to cater their concerns. And also dito sa amin, meron kasi kaming referral system, sir. So kapag merong nangangailangang pasyente from a certain community, pupunta lang sila sa kanilang pinakamalapit na rural health center kasi nandoon yung kanilang municipal health officer or yung kanilang municipal BDRO. Bibigay lang nila yung detalye ng kanilang pasyente, and then si BDRO or si coordinator forward niya sa akin yung detail ng patient, and then ako naman ino-notify ko yung aming releasing area or yung aming
blood station sa hospital na yon na kailangan i-cater yung ganitong si patient. So, Sir Ketch, referral system kami. Sorry Sir Ketch, at tayo wala ng oras ha. Bibilisan na lang po natin ha. Last na message na po, mabilis lang po si Attorney Remia Puentes Bartolome, ano niyo pong final message at tayo nag-undergo po tayo ng overtime? Yes, oo. Masarap po ang tumulong, masarap po ang tumulong sa kapwa nang walang hinaantay na kapalit. So kailangan po mag-donate tayo ng dugo kasi makakasave tayo ng buhay. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Remia Puentes Bartolome, ang Board of Director and Blood Governor ng PRC Capiz Chapter. Sir Hansel, ang mabilis na final message lang po natin. Yan. So, salamat po sa lahat na nakikinig ng Kalinga sa hatid na Red Cross. Salamat, Edison, and to the whole staff for giving us the opportunity to talk about the blood services. And tuloy-tuloy po natin i-diretso ang ating advocacy at sagating sa blood program. Salamat po. Maraming salamat, Sir Hansel Centones, ang Donor Recruitment Head ng Philippine Red Cross National Blood Center sa ating national headquarters. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. Sa ngalan po ni Governor Corazon Almadero, ng ating Vice Chairperson, at Governor Francis J. Halandoni. Ito po si Edison Enriquez, at susunod na po pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian, at kasunod ang programa ni Bas Fernandez Pursa ng Pilipino. 3 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. We know you're always on the go.